Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video. Ayan, inayos lang natin ang ating camera. At ang gagawa natin ng reaction ngayon ay galing po dito sa channel ni Pinas News Insider para sa mga latest news update. Nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe. Suportahan natin ang kanyang mga video uploads. At sabi nga po niya dito, lahat umalarma. Grabe ang ginawa ng Amerika sa Pilipinas. Biden, ginamit si PBBM. Alamin natin yan at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Okay? So, wag na natin patagalin to. Umpisa na natin. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang US President Joe Biden tinalikuran na di umano si Pangulong Bongbong Marcos matapos hindi nito banggitin ang Pilipinas sa kanyang naging State Union Address. Totoo ba kaya ito mga kababayan na ating alamin? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang nagbigay ng kanyang State Union Address si US President Joe Biden na nagbitiw ng mga maanghang na salita laban sa China sa harap ng US Congress, kung saan tila binira ni US President Joe Biden ang mga ani ay panglalamang di umano ng China. At nang matalakay nito ang seguridad ng Asya, iginiit ni US President Joe Biden na prioridad niya ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon ng Taiwan, India, Japan, South Korea, Pacific Island. Dahil dito, tila napansin ng marami sa ating mga kababayan ang hindi pagbanggit nito sa pangalan ng Pilipinas. Tanong tuloy ng ilan sa ating mga kababayan, bakit walang Pilipinas? Kasali ang Pilipinas sa Asya na alam naman nating may Mutual Defense Treaty sa Amerika ang Pilipinas. Kaya usap-usapan ngayon na tila tinalikuran na di umano ni President Joe Biden si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna na nangyayaring tensyon ngayon sa West Philippine Sea dahil sa tila panghaharas ng China sa barko ng Pilipinas. Gayunpaman, ayon sa isang maritime expert, hindi raw dapat malakihin ang hindi pagbanggit ni US President Joe Biden sa Pilipinas sa kanyang naging talumpati dahil malinaw naman daw ang Mutual Defense Treaty ng US sa Pilipinas at tiniyak rin ng US Embassy na mananatiling malakas ang alyansa ng Pilipinas sa Amerika. Ngunit marami pa rin sa ating mga kababayan ang nababahala dahil sa tensyong nangyayari ngayon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya tanong, bakit hindi di umano nabanggit ang Pilipinas ni US President Joe Biden? Mukha umanong nakakatakot ito at saan di umano tayo dadalhin ng ating tapang, kasi sabi nga nila, andyan naman daw ang US para ipagtanggol ang Pilipinas. Pero sigurado bang ipagtatanggol ang Pilipinas? Hindi nga raw nabanggit. At ang isang malaking tanong, kaya ba talaga tayong panindigan o tulungan sa panahon ng kagipitan? Kayo, sa palagay ninyo mga babayan, tuluyan na ba tayong iniwan ng Amerika o kaya ba tayong ipagtanggol ng Amerika kung sakaling magkaroon ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea? I-comment down niyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion, alright? Tala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kahit natulungan kuno nila tayo, walang mababago, mapanguto ang dalawang bansa. May hidwaan sila at tayo ang maiipit. Tapos bigla tayong kunwaring tutulungan. Sinasabi ko sa inyo, history will repeat itself. Wala tayong mapapala sa pakikipagyera kung focus lang tayo sa pagpapayaman, pagpapalakas, makapangyarihang bansa na tayo. Pero iba ang focus ng mga namumuno, ang palakasin ng kanilang bulsa. Isipin ba naman, umubos ng milyon sa isang araw? It's better than to be mentioned. It's a diplomatic action. All we have to do is continue strengthening our defense capability and make sure that we Filipino are united as one. Baka tinalikuran na Yun po yung importante sa lahat, yung maging isa, yung mga Pilipino, lalong-lalo na sa issue o usapin tungkol po dito sa West Philippine Sea. Kasi kung tayo mismo magwawatak-watak dyan,
no sa issue ng West Philippine Sea, no mas madali tayong gerahin, no baga gibain, no ng China, di ba? Yan po ang ginagawa ng China ngayon. Yung mga kanila mga propaganda na kung saan nililito nila, no yung taong bayan o yung sambayan ng Pilipino. Ni President Joe Biden si PBBM dahil alam nitong mahina tayong bansa. Lalo na ngayon may nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Baka ipain lang tayo para lagasan ng China. Wag naman sana. Bakit babanggitin ng Pilipinas? Mahirap lang na bansa tayo na walang kakayahang ipagtanggol ang sariling bansa sa ibang bansa. It's about time na mag-focus na tayo sa pagpapalakas ng bansa natin, military at economically. End quote. Sa usapan ng hindi pagbanggit ni US President Joe Biden sa Pilipinas nang talakayin niya ang seguridad sa Asia sa kanyang State of the Union address. Sa kabila niyan, nilinaw ng Embahada ng Amerika na nananatiling matibay ang alyansa ng dalawang bansa. Nasa frontline ng balita yan, si Camille Samonte. Maanghang na salita ang binitawan ni US President Joe Biden laban sa China sa kanyang ikatlong State of the Union address sa harap ng US Congress kahapon. Binira ni Biden ang mga anyay panggugulang ng China. Kilalang magkaribal sa ekonomiya at pandaigdigang kalakalan ang China at Amerika. And we're standing up against China's unfair economic practices. I want competition with China, not conflict. We're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else for that matter. Sa usapin naman ng seguridad sa Asia, iginiit ni Biden na prioridad niya ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I've revitalized our partnership and alliance in the Pacific. India, Australia, Japan, South Korea, the Pacific Islands. Agoy, walang Pilipinas. Di ba? Walang Pilipinas, di ba? Kasali naman tayo sa Asia, di ba? And we all know sa nangyayari ngayong agawan ng teritoryo ng China versus, di ba, Philippines sa West Philippine Sea. Pero bakit hindi binanggit man lang, no, ni Joe Biden ang Pilipinas? Naku, nakakatakot yan. Di ba? Yan na nga yung sinasabi ko na saan tayo dadalhin ng tapang natin. Kasi di ba sinasabi nyo, andyan naman ang US. Di ba? Para ipagtanggol tayo. Sure ka? Hindi nga binanggit. Di ba? Kaya talagang nakakatawa itong ibang mga Pinoy na saludong-saludo sa kano, sa mga puti. Kaya-kaya nila tayong panindigan? Aber? How sure you are na kaya nila tayong back-upan? Di ba? Pag nagkagipitan, pagka nagkagirahan. Kasi alam niyo mga Lods, ang magiging solusyon lang ng lahat ng to kung gusto talaga natin mabawi yung West Philippine Sea ay talagang marahasan yan, di ba? Ganun lang naman ang nakikita kong paraan kasi palagi naman ang nakikipag-exchange ng dialogo. Palagi naman ang nakikipag-usap. Ang tanong, nakikinig ba ang China? Hindi. So ang another solution yan, talagang papalag na ang Pilipinas. 'Di ba? Kumbaga talagang na to, no? Kung hindi madaan sa santong dasalan, 'di ba? Sa santong paspasan na 'yan. Kasi hindi naman na 'yan ibibigay ng China kung usap-usap lang. Tingnan niyo nga nangyayari ngayon, 'di ba? Mas lumala lang. Kaya of course, ang tanong dito, pagigipitin natin ang China, paglalaban talaga tayo sa China, pag talagang, 'di ba? Yung talagang intense na yung pagbabawi natin at paninindigan natin sa West Philippine Sea. Ang tanong, saan yan mauuwi? At ang tanong, tutulungan ba talaga tayo, di ba, ng US? Ito po, no? Joe Biden sa kanya pong speech dito po sa State of the Union, yung pong State of the Union ay katumbas po yan ng SONA, hindi man lang po nabanggit ang Pilipinas bilang kaalyado. Nakakasama ng loob, binibigay mo na ang lahat, no? Binibigay mo na ang lahat sa Amerika, hindi ka man lang kilalanin. Joe Biden, lapit mo nga ulo mo. Lapit mo nga yung ulo mo nang maayusan natin yung patilya mo, may. Okay, pag-uusapan din po natin, ito pong ano ba yung pangalan? Ito po, no, si Sunny Trillanes, ito may posibilidad pala talaga, no?
Hindi po natin naiisip dahil alam niyo naman kakulangan din ng ating pag-unawa, concern lang natin makukulong ba o hindi si Pastor Quebuloy, pero buti may nakaisip po no na gawing administrator tong si Pangulong Duterte. Nanganganib pala pwede palang ma-sequester no yung ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Mabuti na lang si Duterte. Iyan po ang pag-uusapan natin, ipapaliwanag po natin yan para sa inyong kaalaman. At ikatlo po, yung pong tunay na pakay ni Pangulong Marcos sa paglalakbay niya dun sa may sa Germany. Pag-usapan po natin yan. No? Napakinggan ko po yung speech, yung bahagi po na binanggit ni una, yung may kinalaman po sa atin, syempre mainit po si Biden. No? Masyadong matapang si Joe Biden tungkol po sa China. No? Kaya po yung ikalawang bahagi nung pinaparinig sa atin, na pinasasalamatan niya, muli daw niyang binuhay yung tinatagan yung pakikipag-alyansa. Binanggit po lahat eh. Binanggit yung India, binanggit yung Japan, South Korea, Taiwan, Australia. Putang nakalimutan po tayo. Sabi ko sa isip-isip ko, grabe talaga ang tingin nila sa Pilipinas. No? Talagang pwede talaga tayo mag-exist na, pwede tayong non-existent. Maria Pasokoshi, thank you very much sa 500 yen na pangkape. Pwede talaga tayong baliwalain lang talaga na US. Hindi tayo ganun kaimportante sa tingin nila. Kahit na nga yung mga EDCA sites inopen na natin sa kanila, kahit nga tayo nakikipagbardagulan dito, tapos ng rally, wala na bukas. Talagang ganun. Talagang ganyan na lang talaga. Kahit na tayo yung naka-forefront, sinasabi ng ating Pangulo, pinagmamalaki na tayo yung frontliner sa laban sa China, pero hindi tayo kinilala, hindi tayo binanggit. No? Ganun po, written speech po yun, binabasa po yun. Sabi ko, hindi lang po ito pagkukulang ng talagang hindi po nila iniisip ang Pilipinas. No? Yan po yung problema natin. No? Willing tayong makipagbardagulan sa China, willing tayong yung ating pag sinasabi ko po yung official yung official po na ginagawa ng gobyerno, talagang nag-all out tayo ngayon sa China yung buhay po ng ating mga Coast Guard, yung buhay po ng ating mga sundalo na nagde-deliver po ng mga supply no dito po sa Amerika. Yun po yung problema natin sa Amerika, sa ayungin. Yun po ang problema natin lagi diyan, no? Lagi tayong ginigipit, pero bagamat gano'n nakikipaglaban tayo tapos hindi man lang tayo i-recognize. Hindi po ako naniniwala na na parang nakalimutan lang, binabasa po. No? Speech po 'yun, address to the nation. Parang kumbaga sa atin SONA 'yun. Alright, so mga babae, no? Kayo ano masasabi niyo dyan, no? Ito nga ba na iniwan na, no? Kinalimutan ng Amerika, no? Ang Pilipinas, no? Doon sa speech na yun, no? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.